Alam nyo, sa mundo ng politika, minsan isang statement lang, gulo na agad. Pero paano kung yung isang krisis na akala mo'y napakalaki, bigla na lang palang lumitaw mula sa wala, at sa isang iglap, pinapubulanan din agad? Yan ang kwento natin ngayon. Isang dramatikong pahayag na yumanig sa bansa at ang mga tanong na iniwan nito tungkol sa kapangyarihan, pamilya at politika. Grabe no, yan mismo ang mga salitang binitawan ni Senator Imee Marcos. Napakabigat pakinggan, parang sinasabing nasa bingit na ng kadiliman ang buong bansa. At ang dahilan daw, isang napipintong paglabag sa konstitusyon. Siyempre, kapag galing sa isang mataas na opisyal, yung ganitong mga salita, may bigat yan. At ang bilis ng mga pangyayari ha, sa loob lang ng halos 24 na oras, isang krisis ang isinilang at agad ding nawala. Mula sa alarma sa umaga, sa pagkalat ng balita sa hapon hanggang sa opisyal na pagtanggi pagsapit ng gabi at yang mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari ang susuriin natin. Okay, so umpisahan natin sa simula. Ano nga ba talaga yung sinabi na lumikha ng ganitong kaguluhan? Balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Para mas maintindihan natin kung bakit naging big deal to, kailangan nating malaman ano bang trabaho ng ombudsman. Well, isipin nyo, sila yung tanod bayan, yung institusyon na nagpapanagot sa mga nasa gobyerno. Sila yung last bastion of accountability. Kaya naman, super sensitive at napakahalaga kung sino ang uupo sa pwestong yan. At dyan na nga pumapasok yung pinakamahalagang tanong sa lahat. Kung wala pa palang shortlist at walang konfirmadong appointment, bakit naglabas ng ganito kaseryosong pahayag? Ano ang motibo? Yan ang tanong na susubukan nating sagutin gamit ang mga analysis na ito. Ang unang teoryang inilalatag ng ilang source ay nakasentro sa isang napaka-personal na anggulo. Isang posibleng away kapatid na, isinapubliko sa pambansang entablado. Sedition by sibling rivalry. Yan ang matapang na deskripsyon ng isang pagsusuri sa nangyari. Napakabigat ng salitang sedisyon, di ba? Ang ipinapahiwatig nito ay hindi lang daw itutungkol sa prinsipyo, kundi isang laban para sa impluensya at kapangyarihan sa loob mismo ng naghaharing pamilya. Tingnan nyo tong comparison na to, oh. Parang laro ng chess, di ba? Sa isang banda, yung pangulo, na kapatid niya, may otoridad na bumuo ng sarili niyang team. Sa kabilang banda naman, ayon sa pagsusuri, yung mga galaw ng senador, tila isang paraan para pahinain yung mga desisyon ng kapatid at para magpakita ng sarili niyang puwersa. Pero teka, hindi lang daw ito tungkol sa pamilya. Meron pang isang anggulo na tinitignan ng mga source, ang pagprotekta sa isang partikular na kampo sa politika. Ito yung punto, yung isang institusyon na para sa atin ay tagapagtatanggol, para sa iba, pwedeng itong maging isang banta. Kasi kung yung uupong ombudsman ay hindi mo kontrolado, o hindi galing sa grupo mo, malaking problema yan para sa kanila. So ayon sa analysis, eto raw yung logika. May pangalan kasing lumulutang si Justice Secretary Remulla na hindi raw masasabing tamed o kontrolado ng kanilang political axis. Kaya ang naging galaw, isang preemptive strike. Inunahan na ang anunsyo para harangin yung appointment bago pa man ito maging opisyal. Ngayon, bukod sa mga posibleng motibo, sinusuri rin ng mga sources yung mismong paraan ng pagkakasabi ng mensahe, yung paggamit ng madamdaming salita, yung pagiging theatrical at yung paglikha ng takot. Eto ang tindi ng description ng isang source. Parang sinasabi na yung buong pahayag hindi raw galing sa tunay na pag-aalala para sa bayan, kundi parang isang sermon na galing sa isang lugar na puno ng insecurity o kawalang kaatiyakan. Dito pumapasok yung konsepto ng projection sa psychology. Ang ibig sabihin niyan, minsan, kung ano yung ayaw mong makita sa sarili mo, yun ang nakikita mo sa iba. Sabi ng source nang banggitin ng senador ang kulay itim ng bayan, baka raw isa yung Freudian slip, isang hindi sinasadyang padlamin kung saan talaga nanggagaling ang kadiliman. Ito pa, isang napakalakas na buod mula sa pagsusuri. Para raw itong isang recipe. Ang mga sangkap, una, lumikha ka ng moral panic o malawakang takot. Pangalawa, balutin mo sa melodrama o OA na drama. At pangatlo, budburan mo ng kunwaring makadiyos na pananalita. So sa huli, bakit natin kailangang pag-usapan ang lahat ng to? Ano ba talaga ang mas malaking larawan na ipinapakita ng isyung ito ayon sa mga source? Sa madaling salita, ang pinakapuso ng analysis ay ito. Ang buong drama ay hindi raw talaga tungkol sa pagtatanggol sa batas. Ang totoong laro raw ay para sa kapangyarihan at kontrol. Yun ang sinasabing pinakalayunin ng lahat.
At ito na siguro yung pinakamatulis na linya mula sa buong pagsusuri. Hindi raw yung pagluluksa para sa demokrasya, bagkus isa raw itong patalastas para sa kaguluhan, isang paraan para guluhin ang sistema para sa sariling kapakinabangan. Kaya iniiwan tayo nito sa isang napakahalagang tanong. Sa isang mundong puno ng mga pahayag, deklarasyon at drama, paano natin bilang mamamayan sasalain ng lahat ng ingay para mahanap kung ano ba talaga ang totoo? Isang tanong na mahalaga para sa ating lahat na pagnilayan.